Sinasabi ko sa inyo yung totoo, ayaw nyo makinig. Wala ka talagang kwentang teacher eh. Dapat sa'yo matanggalan ka ng lisensya. Yun lang yun. Sinabi ko na sa inyo, pinaliwanag ko na ho sa inyo. Walang kwenta yung paliwanag mo. Palpak ka nga eh. Na-ospital na yung bata. Huwag ka nga mag-aarte dyan. Ma'am, ano po nangyayari sa inyo? Hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga. Gina, tigilan mo yung pag-aarte mo, ha? Nakakaya sa mga nakakita sa'yo. Ma'am, inaatake po yung... Lagi ka na lang maghihimatay-himatay at mangyayari sa'yo yan. Dapat talaga sa'yo. Mag-resign ka na, magtinda ka na lang sa karinderya nyo. Ma'am, nahihirapan na po siyang huminga. Humingi na po tayo ng tulong! Ma'am! Gina! Ma'am? Ma'am Gina? Ma'am Gina? Gumising ka! Tulong! Isang magaling at mabuting teacher ang sinigawan at ipinahiya raw ng prinsipal sa harap ng buong eskwelahan. At sa gitna ng pamamahiya sa kanya, ay bigla na lang nanlamig, nanigas at namatay ang teacher. Ano nga ba ang kwento sa likod ng totoong insidenteng ito? Hoy, yung sinabi ko sa'yo, tinan mo ako, yung sinabi ko sa'yo Sige mama, bibigay ko. ibigay mo bukas. Anton? Sige na. Anton? Etong essay na ginawa mo, ginawa mo sa AI, ano? Ay ma'am, di po ako gumagamit nun. Promise, mamatay man. Eh bakit nakalagay dito? Please feel free to ask if you have any more questions. Oh, Ma'am, ibabagsak niyo ba ako ng dahilan dyan? ganito na lang. Bibigyan kita ng special exam. Ha? Huwag kang mag-alala, hindi naman ako basta nang babaksak. Pero huwag mo nang uulitin itong ginawa mong to. Ha? Sige na, pasok na. Narinig ko sa mga parent, maganda naman ang kanyang performance. Isang mabait na guro at saka maalagain sa mga bata. Ay, ma'am, may papakita po pala kami sa inyo. Ano? Basta ma'am, pasok po muna tayo. Ano ba nangyayari? Basta ma'am, may papakita lang po ako sa inyo. Sumunod lang Ano kayo sa yun? akin, ma'am. Itong batang to, nininervyos ako sa'yo. Huwag po kayo nervyos eh. Basta maganda po to. Diyan lang po kayo. Salamat! Salamat! Na-touch naman ako. I wish. Ako, ayan, wish. Salamat! Mukhang padre pa ngayon ah. Ano pare, hindi ko maintindihan. Bakit ang daming nandadaya sa essay natin? Eh ako lang yung nasilip na itong teacher natin. Alam mo, bibigyan pa ako ng special exam niyan, ha? Di ba ako pinag-iinitan ka? Pare, napakawalang kwenta ng subject niya, pero pinapahirapan ako eh. Oo nga, pero masaya yan. Galing mo lang, siguro. Ako dito ng mga kakain natin. Teka lang, Ibo. Sorry. Itong nakita ako dun. Ha? Sinadya mo pati yan si ma'am. Grabe ka talaga makabinta ka. Huwag ka mangailam. Halika na, kain tayo. Oh, meron ako dito plato, kutsara. Oh, bahala na kayo ha. Mag-ano-ano na lang. Ito Sige. Kuha na, mag-slice na kayo dyan. Oo. Thank you, ma'am. Ito. Hoy, excuse me! Anong kaguluhan to? Ang iingay nyo? Ba't nandyan kayo? Dapat nakaupo kayo, di ba? Anong meron? Birthday po kasi ni ma'am. Nurprise lang po namin siya. Wala akong paki ng birthday niya. Ano, Ma'am Manzanera? Birthday mo. Kung gusto mo mag-celebrate dun ka sa labas, hindi dito sa eskwelahan at lalong hindi sa classroom during school hours. Sorry po. Magsiupo na kayo! Nakatanga pa kayo dyan. Pakik-kik pa kayo imbis na libro yung binabasa nyo eh. Pikpitin niyo yan, ha? Magsiupo na kayo. Mag-alala lang kayo mabuti. Puro kayo good time. Kaya walang natututunan mga kabataan ngayon eh. Paano ba naman kasi? Dahil inaasa sa AI. AI na yan. Tsaka yung Anton na yan,
Balita ko, sikat sa school yan ah. Paano ba naman kasi? Bully. Alibhasa, yung nanay niya kasi, kaibigan ng principal kaya laging absuelto. Naku anak, basta maipasa lang niya yung subject ko. Ay nako, sobrang saya ko na para na rin akong nanalo bilang teacher niya. Mahal, tingin ko naman mas problema nyo yung principal yung mainit yung dugo sa'yo. Eh, parang wala na sa lugar eh. Basta kung anong sinasabi ng principal, sinusunod ko na lang, mahal. Ayoko naman na magkaroon pa kami ng samaan ng loob na dalawa. Eto na ang karne para sa karinderya. Salamat naman at dumating ka na. Kanina pa kita iniintay. Mahal, upo ka muna. Upo ka muna, upo. Ano nangyari sa'yo? Napaliwanag na po sa amin to ng doktor. May phobia po kasi yung nanay ko. Kaya sa tuwing nakakita po siya ng dugo, yun po yung nagkakos kaya siya nahihimatay. Eh, sakit din kasi siya sa puso. Kaya, di pwede natitrigger yung mga phobia niya eh. Okay na ako. Okay na ako. Sigurado ka? Yung asawa ko ay talagang matakutin sa dugo. Noon pa yan, may nervyos talaga siguro siya sa mga mga ganyang pangyayari. Oh, eto na ang special exam mo, ha? Ayan. Oh, sige na. Magsimula ka na ng exam mo. You may start now. Pag may kailangan ka, nandun lang ako, ha? Sige, now. Oh. Sige na, magsimula ka na. Apo. Hello? Ha? Hindi. Hindi. Oo, mamaya. Oo. Sandali. Anton, ano yan? Tawagan kita. Yan. Kodigo ba yan? Hindi po. Anton, akin Wala na. po, wala. Akin na. Wala nga eh. Akin na yan. Wala nga. Kodigo yan? Hindi po. Akin na yan. Hindi po. Bigay mo sa akin. Anong ginawa mo? Bakit mo nilunok? Binigyan na nga kita ng pagkakataon eh. Dadayain mo pa? Ano ka ba? Huwag mo na tapusin yung exam mo na yan. Dadalhin na kita sa principal's Pagkain office. lang to, Halika, di na ako halika dito. kodigo. Bye-bye, sige. Sumama ka sa akin. Principal! Halika. Sa principal's office. Sumama ka. Ay, huwag ka mandadaya. Hoy! Ba't sinisigaw mo si Bena Obra? Principal, ay, buti ho dumating ho kayo eh. Tagal na ho ako pinag-iinitan ni Ma'am Manzanera eh. Hindi totoo yan, ma'am. Binigyan ko siya ng special exam para makabawi. Dahil nakita ko, nandaya siya sa essay niya, gumamit siya ng AI. O pagkatapos ngayon, nakita ko ng daya-daya ulit. Meron siyang kodigo. Ma'am, ang totoo po eh, matagal na po kasi talaga ako pinag-iinitan ni Ma'am Manzanera. Teka, hindi eh. totoo yan, ha? Nagsisinungaling ka. Teka. Wala ka naman palang ebidensyang may kodigo siya eh. Mag-usap tayo mamaya sa opisina ko. Ma'am, sandali, maniwala naman kayo sa akin. Makinig muna kayo sa akin. O, kita... Ma'am, kita mo? Kita mo? Ayun o! Ayun yung kodigo, ma'am. Sabi ko sa inyo eh. Teka lang. Ano ba nagkakaya talaga itong batang ko eh? Sobra. Halika, kita mo? Teka, dito yung ako sa clinic. Ma'am, kita mo. Ay, nako. Dadali na kita sa clinic. Please, matulungan niyo po. Bilisan mo yan. Nagkakasakit na ho ako. Halika na, doon sa clinic. Dadali na sa clinic. Ikaw ha, hindi porke BF ko yung nanay mo. Umayos ka nga. Ako nilalagay mo sa alangan, hindi kita pwede lagi papagtakpak. Sige na, bumunta ka na sa klinik. Matulog ka muna. Okay, Principal Gonzales. Nakaalusot na naman. Pero alam mo, sigurado ako, pag-iinitan na naman ako ng buwisit na Ma'am Gina na yan eh. Alam mo ba, nanay ko yung nagsusupply ng karne sa karinderya ni Ma'am Manzanera. Sabi ng nanay ko, may phobia daw siya sa dugo. Pag nakakita ng dugo, nahihimatay. Ha? Talaga? Nahanap ko nga kayo, kaya mag-isa ako. Dito nakita. Uy, Alam ko na. narinig mo yun? Basta Sino to teleclass nagsiglan natin, niya? magdadala ako ng dugo ng baboy. Tapos,
gagamitin ko yung takot ni Ma'am Gina para mapahiya siya. Anong gagamitin? Hindi natin alam kung ano mangyari sa kanya, pero alam ko mapapahiya yun. Hoy! Anton, Glenn! Narinig ko yung mga pinagsasabi nyo. May masama kayong binabala kay Ma'am Manzanera, ha? Cherry, CCTV ka ba? Ano? Kulit-kulit mo. Palagi ka na lang nakabantay sa akin. Mali-mali naman naririnig mo. Ah, ang kapal talaga ng mukha mo. Ganyan ha? Sige, pumapatol ako sa Ah, babae. talaga? Oo! Glenn! Bugbog sa Hayaan mo akin. na lang yan, tol. Halika na. Sama talaga ng ugali nito. Mas bakit ugali mo, bulok? Okay. Oh. Tilapia ang isisigang nyo? Very good. Pwedeng isigang yan. Masarap yan pag niluto nyo ng tama, ha? Group 3, nilaga. Ma'am. Nasaan? Ito po. Patingin. Ay, ang ganda ng gulay na nabili nyo. Very good, very good. Thank you, ma'am. Okay. Group 4, handa na kayo sa adobo. Ano yan? Oh. Hindi ba usapan natin adobo lulutuin nyo? Bakit may pangdinuguan ka? Ay, hindi po kasi ma'am. Di ba po ako yung leader? So, nasa akin po ang desisyon kung ano yung lulutuin ng grupo namin. Bakit po ma'am? May problema mo ba kayo sa dugo? Ton. Ay. Bakit? Mahirap lutuin yan. Komplikado lutuin yan. Yung dinuguan na yan, hindi pwede. Ma'am, kayang-kaya ko nga hulutuin to. Napakasarap po kaya nito. Nagtataka nga po ako bakit parang wala yatang dinuguan po sa karinderya. Anton, hindi ako nakikipagbiroan sa'yo, ha? Kung ipagpipilitan mo yung gusto mo, mabuti pa, lumabas ka na ng classroom ko dahil wala ka ng respeto sa akin bilang teacher mo. Hindi ma'am, simple lang naman kasi. I mean, Anton, tumigil ka na. Cherry, huwag ka na makialam dito. Anton, tigilan Ano ba, mo na yan. bitawan mo nga Anton, ako? please. Anton, bitawan mo na yun. Tama na. Anton, tama na. Please, Sabi na huwag ka mangialam eh. Ay, sorry po ma'am, sorry po. Sorry po. Mrs. Pinawaga, gusto ko lang malaman nyo na hindi ko na kayang palampasin ang ginawa sa akin ng anak nyo. Nahimatay ako sa gitna ng klase dahil sa ginawa niya sa akin. Kaya nag-request ako ng suspension ni Anton for his classes. Kailangan muna naming imbestigahan yung mga nangyari. Baka naman kasi totoong pinag-iinitan mo lang yung bata. And also, meron tayong due process na kailangan natin sundin bago ko i-approve yung suspension ni Anton. We have to be fair here. Ginawa ko na yung special report ko for his suspension. Ngayon, kung hindi nyo po aaprubahan, wala naman akong magagawa eh. Anong parusa? Yung isuspend mo siya? Para magtanda? Hindi siya makakapasok sa mga subject niya ng ilang araw. Tapos ano? Babagsak siya sa lahat. Wala kang kwentang teacher. Wala kang alam sa pagdidisiplina sa mga bata. Ang pagdidisiplina sa mga bata, nagsisimula yan sa bahay at natututunan sa kanilang mga magulang. Hoy! Pagkasampalin kita. Huwag mo akong magmamataasan ng boses. Teacher ka lang ng anak ko. Gusto mo sampalan na lang eh. Tama na. Mrs. Pinawaga, tama na. Okay na. Ito kasi teacher mo eh. Hindi lang ho ako basta teacher. Marangal ho ang profesyon ko. At ngayon nagkakilala na tayo ng personal. Hindi ho ako nagtataka kung bakit lumaking bastos ang anak nyo. Dahil kayo ho mismo, wala ho kayong respeto sa kapwa nyo. Tara, di ba tayo tapos? Tama na, Mars. Ano naman yan? Paglalagay mo sa kailangan. Tama na. Ako na Ba't kaya bahala. yung mga teacher mo? Ako na bahala. Boy, pagkatapos natin maglinis, daan tayo computer shop. Celebrate tayo, hindi ako nasuspend, oh. Alam mo, sabi ko sa'yo, walang palagyan Ma'am Gina na yun sa akin, eh. Malakas tong kaibigan mo, par. Mas muna, bro. Gagawin pa kasi ako eh. Pare naman, may problema ba tayo? Kasi, pansin ko, kanina mo pa ako iniiwasan, eh. Totoo kasi niyan. Pinagsisiyan ko sa'yo, sinabi ko na may phobia si Ma'am Manzanera sa dugo. Ang lala kasi na nangyari sa kanya.
Siguro nga tama yung sinabi ng Cherry. Iwasan muna kita. Akala ko ba magkaibigan tayo, par? Kaibigan nga. Ano ba problema mo, Tol? Ha? Problema ko. Ano? Anton! Ma'am! Si Anton po! Ano nangyari? Tumama po yung ulo niya sa lamesa, ma'am! Ha? Ma'am, okay lang po ba kayo? Sige na. Tumawag na kayo ng tulong. Tumawag na kayo ng tulong! Huwag na, Cherry! Sige na! Okay, maraming salamat. Yung mga homework ha, huwag niyong kakalimutan gawin. Prepare for the quiz tomorrow. Ingat. Mauna ka na, ako nang bahala. Sige dito. po. Oo, thank you. Gina, mag-usap nga tayo. Tumawag sa akin yung nanay ni Anton. Bakit ba kasi hindi mo dinala agad yung bata sa clinic? Hindi ko siya iniwan kaagad kasi inalalayan ko nga yung pagdugo ng ulo niya. Kung umalis ako kaagad, baka mamaya mas mapahamak pa siya. Pwes, palpak nga yung ginawa mo. Mali, palpak. Ginawa ko lang naman kung ano yung sa palagay kong tama eh. Yung oras na yun. Sa palagay mo tama. Eh hindi nga yun eh. Kaya ang sinasabi ko sa'yo, mali, palpak. Alam mo, tama talaga yung hinala ko eh. Pinag-iinitan mo talaga yung bata eh. Sinadya mo talagang hindi siya iligtas para makaganti ka. O ngayon, nasa ospital na yung bata, masaya ka na ba? Hindi totoo yan. Sinasabi ko sa inyo yung totoo, ayaw niyong makinig. Wala ka talagang kwentang teacher eh. Dapat sa'yo matanggalan ka ng lisensya. Yun lang yun. Sinabi ko na sa inyo, pinaliwanag ko na ho sa inyo. Walang kwenta yung paliwanag mo. Palpak ka nga eh. Na-ospital na yung bata. Huwag ka nga mag-aarte dyan. Ma'am, ano po nangyayari sa inyo? Hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga. Gina, tigilan mo yung pag-aarte mo, ha? Nakakaya sa mga nakakita sa'yo. Ma'am, may nga-atake po yan sa mama sa Gina! Gina, tumayo ka nga! Ano ba? Walang dugo dito, oh. Walang dugo. Wala kang nakikitang dugo, kaya hindi ka dapat maging ganyan. Ma'am, lagi ka na lang maghihimatay-himatayan. Ang mangyayari sa'yo yan, dapat talaga sa'yo. Mag-resign ka na, magtinda ka na lang sa karinderya nyo. Ma'am, nahihirapan na po siya. Humingi na po tayo ng tulong! Ma'am! Gina! Ma'am? Ma'am Gina? Ma'am Gina? Gumising ka! Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami! Ma'am Gina! Gina! Nay, gising ka na. Ang ginawa nila, bakit nila ginagawa to? Ang sasama nila. Bakit nangyari to? Nay, gising ka na. Nay. Nay, si nanay wala na. Nagtawag lang yung anak ko na dinala sa ospital. Hindi umabot ng 2 araw. Cardiac arrest man yung sir, nailagay sa death certificate. Ate Sheena, ayun po. Ayun yung principal namin. Ikaw ba yung demonyong principal? Pinatay mo yung nanay ko. Ang alam ko, matagal na siyang may sakit sa puso. Hinihimatay nga siya sa gitna ng klase. Pero wala kang kinalaman sa pagkamatay niya. Ngayon, kung naghahanap kayo ng magbababalingan ng galit niyo, wag ako. Sama ng ugali mo. Anak! Ano ba? Bitawan mo nga ako! Kung nahiya, nandito ka sa eskwelahan ko, principal ako dito. Wala akong pakialam kung principal ka. Dahil wala kang puso! Uy! Sawa ko na nga yung namatay! Demonyo ka talaga! Oo talaga, demonyo ako, pero hindi ko kasalanan kung ba't namatay asawa mo. Kasalanan niya yun. Hindi ako papayag na hindi ka mapapakulong.
Dahil sisiguraduhin ko na matatanggal ka sa serbisyo! O sige, gawin niyo yun! Gawin Talaga? niyo yun! Sige! Talaga? Kung kaya niyo! Tandaan mo Mas itong araw. makapal mukha niyo para pumunta dito! Talaga? Umuwi ka na! Isa ka pa! Tandaan mo to. Ang bastos kayo! Sige! Hinahamon ko kayo! Demanda kayo kung gusto niyo! Puno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ate, Sheena. May kasama po akong gustong makiramay. Ako po ang punot dulo ng lahat. Hindi po mangyayari ang lahat na to kung di po ako naging pasaway kay ma'am. Hindi na niyo na mababalik ng buhay ng nanay ko. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Tumayo ka na dyan, Iho. May mabuting puso ang asawa kong si Gina. Marami kang matututunan sa labas ng eskwelahan. Sana doon ang pagpapatawad at yung pagbibigay ng pagkakataon para sa nagkamali at nagsisisi. Kung nasan man siya ngayon, naniniwala ako na pinapatawad ka niya. Kaya patawarin mo na rin sarili mo, ha? Pwede ho ba? Ma'am, sorry po. Ma'am, sobrang buti niyo po sa akin, hindi ko po nakita lahat ng yun. Habang buhay po ako magre-regret sa ginawa ko sa inyo. Alam ko po huli na po ang lahat, pero magbabago po ako. Mga kapuso, hindi biro ang trabaho at responsibilidad na kinakaharap ng mga teacher sa ating bansa. Sana ay magsilbing paalala ang kwento ni Teacher Gina ng ating mga teacher ay ating pangalawang magulang at deserve nila na mabigyan ng respeto at pagmamahal. Lalo na ang mga teacher na katulad ni Teacher Gina na inilaan ang buhay sa sakripisyo at pagmamahal para sa mga estudyante niya. Pagkatapos naming ma-receive ang message ng anak ni Teacher Gina sa aming official Facebook page, ay agad namin silang hinanap at pinuntahan para tuparin ang mga wish na magpapagaan sa mabigat nilang mga pinagdaraanan. Minarapat namin na itago ang pagkakakilanlan ng naiwang pamilya ni Teacher Gina para sa kanilang proteksyon. Sa araw na ito ay binisita ng pamilya ang puntod ng kanilang pinakamamahal na ilaw ng tahanan. Para sa asawa ni Teacher Gina, sana raw magsilbing aral sa lahat ang kwento ng kanyang namayapang kabiyak na mas piliin pa ring maging mabuti sa kapwa. Be kind, ika nga. Yung pagtingin nila sa kanilang mga teachers parang alipin. May nervyos talaga siguro siya sa mga mga ganyang pangyayari. Kaya nga ayaw niya. Dapat naging supportive din sana sa mama ko kasi co-worker niya yun Hangad din ng pamilya na magkaroon ng linaw sa nangyari kay Teacher Gina, lalo sa usaping legal. Kaya naman inilapit namin sa isang abogado ang kanilang kaso. Si Tatay June, he may proceed to file a civil case for damages. They may ask the court that they be awarded moral damages. Pwedeng mag-file din po sila ni Tatay June and ang kanyang mga anak before the Professional Regulations Commission or yung PRC para ma-revoke or ma-suspend ang lisensya ng principal dahil sa oppressive and abusive conduct na ginawa nito doon sa guro. Sige, kung sakali naman po na kailangan ng assistance sila Tatay June, bukas naman ang aming opisina para tulungan sila.
Wala man si Teacher Gina sa piling ng pamilya sa ngayon, nais naming maramdaman nila na tayo ang kanyang pinadalang anghel para sa naulila niyang pamilya. Kaya naman, sinamantala na namin na magpaabot ng mga simpleng regalo na makakatulong sa kanilang kabuhayan. Isang 2-door refrigerator na magagamit nila sa kanilang negosyong karinderya at ang ating munting tulong pinansyal para sa pamilya. Maraming salamat, wish ko lang. Malaking tulong na po ito upang mapatuloy ang maliit na negosyo na kainan. Mga kapuso, kung meron po kayong wish na lagi nyong minamanifest, i-comment nyo na yan sa aming official Facebook page at malay nyo, tulad ng mga storya natin ngayong hapon, ang wish nyo na ang next naming tutuparin. At lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.